Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Live po tayo ngayon dito sa BK Telemedia. At magandang umaga po, Pilipinas. At sa buong Middle East, magandang gabi po. Ulit, kasama ko ngayon si Caroli, ang ating Secretary General ng Bantay Kasangga ng OFW sa Eastern Region. At kasama din po natin sa backstage po, kung saan ay kasama natin sila ni Madam Risa at si Prince Kenneth. Sila po yung moderator ngayon. Anyway, Sir Rudy, magandang gabi po sa iyo. Bati ka muna sa ating mga taga-subaybay dito sa BK Telemedia. Yes, Founder, magandang gabi. Salamat sa ano. Welcome at magandang gabi, magandang araw sa ating mga tagasunod dyan sa BK Telemedia. Ito po inyong lingkod, Caroli, nagbabalik at mayroon upang magbigay sa inyo ng latest update tungkol sa mga kaganapan sa buhay OFW at mga latest update po na mahalaga sa ating mga OFW. Founder, ano ba mga magagandang balita na meron ka dyan, Founder? Yes, Caroli, una-una po ay ako'y nagpapasalamat sa Senate Committee on Hearing regarding po sa pag-imbita sa atin na mapalad po tayo na makasama tayo ngayong hearing nitong March 8, 2021 na kung saan ay pag-usapan natin ng yung OFW Department, kung ano na ba ang status nito, kung ano na ba nangyayari. At ito po ay malaking karangalan po, Caroli, dahil po ay naisama tayo bilang isang resource person sa nasabing usapin. Yes, Founder. Truly agree ako dyan sa sinabi mo, Founder, na isa itong mahalagang kaganapan itong pagkasali sa iyo sa usapin ng Department of OFW. Ako man din ay sobrang interesado bilang isang katulad mo rin na OFW advocate, kasi naiintindihan po natin ang ating sektor ay 5 decades na. Pero hanggang sa ngayon tinatanong pa rin bakit kailangan magkaroon ng sariling departamento ito. So mahalaga at sa bagay kasama po yun sa proseso na magkaroon ng pag-aaral, pagdidiskusyon upang malaman talaga at hindi lang siya bara-bara na pagsisihan din ng lahat balang araw. So maganda ang at agree ako dyan na dapat itong pag-usapan. Lalong-lalo ngayon sa panahon ng ating Tatay Digong na siyang nagpupursige na magkakaroon ng sariling departamento ang mga OFW, ang mga nahirang na modern day heroes. So sa pahagyo, Founder, ano ba ang masasabi mo tungkol dito sa Department of OFW? Napakaganda pong programa ang gusto mangyari ng ating Pangulong Duterte. Yan na nga yung pinapangako niya during sa kanyang eleksyon. At hanggang nakaupo na siya na kailangan talaga na magkakaroon ng sariling departamento ang OFW. Ito po ay maganda dahil nga kumbaga sarili na nating tahanan. Makagalaw tayo ng maayos. Although na una-una kung matuloy man ito ay dadaan mo na talaga sa sa medyo kumbaga yung masikip. Butas ng karayon. Butas ng karayon. Yes. Pero sana sa awa ng Panginoon at sa tulong na rin ng ating mga sa legislative natin ay tuloy na ito na ma-implementa na ito dahil ito po ay napakaganda para sa ating lahat ng mga OFW dahil po ay yan po talaga yan po ang paraan para naman matugunan yung pangailangan natin. Although natugunan naman, para kailang mukhang hindi pa sapat dahil nga ay kung matupad na po ito, nandun po yung magandang programa na kumbaga nandyan yung mga pagkilos na nakaupo na talaga ng mga para sa mga OFW na nangailangan. Oh yes, Founder, kahit ako ay tulad ng sabi ko, super agree ako dyan. Kasi ako
nagawa din ako ng sariling pagsaliksik tungkol dito sa ating sektor, ano. So nakikita natin na kahit tong last year 2020, although majority of the year ay nagkaroon tayo ng pandemic at apektado ang mga OFWs, nakita natin dun sa final report nila na in terms of remittances ay significant pa rin talaga yung naiambag ng OFW sa panahon para sa ating national economy. So at year before that, kung hindi ako nagkakamali sa aking pag-aalala, umabot tayo sa 33.5 billion US dollars ang naibigay, naipasok ng OFW sa ating bansa. Although ating ipapaliwanag sa ating mga tagasunod na although ang ating mga pinapadala sa Pilipinas ay hindi direktang naibibigay bilang tax sa gobyerno, pero ito ang nagtutulong sa ating ekonomiya sa bansa na yung pera na yun na pinapadala ay nagpapalakas sa buying capacity ng mga pamilyang OFW sa Pilipinas. Sa ganung paraan, tuloy-tuloy ang mga tindahan, mayroon silang nagpapatuloy ang negosyo sa Pilipinas, although sa mga isyong politikal at kung ano-ano pa man, nagiging stable yung ating bansa in terms of economic aspect. So talagang mahalaga ang OFW at hiling po natin, tulad lalo sa atin na isa ding mga OFW, hiling natin na lalo pang mapalakas ito upang mas mapaganda pa ang katayuan natin mga OFW. Naniniwala ako, Founder, na pag napaganda pa at nabawasan itong mga issue ng ating mga kapwa OFW, higit pa sa 33 billion dollars ang kayang i-remit ng OFW sektor, ng ating sektor sa gobyerno para mas malaki ang magawa natin para sa bayan. So yes, wala ka bang babatiin dyan, Founder, sa mga ano muna, bigyan nating pansin itong ating mga tagasunod. So sa lahat po ng nanonood ngayon at sumusunod, pwede po kayong mag-iwan ng mensahe o kaya kung may gusto po kayong batiin dyan, at kung may mga issue po kayo, pwede po kayong mag-message at para aming mabigyan ng pansin. At kung ito'y kaya naming sagutin, ay amin pong bibigyan ng tugon. At pag hindi naman po, ito po ay ating idudulog sa kinauukulan upang mabigyan ng angkop na kasagutan. Founder, sino bang mga watcher natin dyan na pwede nang batiin? Hindi ko makita po. Anyway, mayroon po tayo taga-subaybay dito. Hindi ko makita dito sa screen ko. Anyway, nais ko lang batiin muna sila kung sino man kayo nandyan. Ay happy watching po sa inyong lahat. At kaya po kami nag-live sa gabing ito tungkol po una-una dito sa pinag-usapan natin na sa Department of OFW dahil po ay kailangan po namin yung inyong mga suggestion, mga suggestion. Yan, Yes. tama yan, Founder. So, yeah. Consolidate naman natin kung ano yung pwede idagdag natin, i-input natin sa ating gagawing position later na parating natin sa ating mga babatas na ito yung gusto ng mga OFW. Yes, so tamang-tama po yung pinoint out ng ating founder, Albert Gonzon, sa atin pong mga tagasunod dyan at sa mga nanonood ng ating update ngayon. Pwede po kayong mag-message kung meron pa kayong gustong i-share patungkol sa usapin ng Department of OFW na sa naririnig po natin, Founder, ang gusto po nilang maging pangalan nito ay Department of Overseas Filipinos, hindi Department of OFW. Kasi ang sabi nga nila, ito ay magiging sakop nito ang lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa. Hindi lamang mga OFWs, kasama na rin po yung ating mga kapwa, mga Pilipino na nasa ibang bansa, nasa bansang Amerika at kung saan-saan pa, upang mabigyan din sila ng protection. So napakaganda nitong programa nito. So sino man po dyan sa ating mga tagasunod at nanonood ngayon, pwede po kayo magbinsay kung ano po ang gusto nyong maiparating upang mabigyan din natin ng pansin at may sama sa ating sa ginagawa at binabalangkas na position letter po ng Bantay at Kasangga. Gusto namin may presenta ang boses talaga ng mga OFW sa Senado. So ulit, i-extend ulit natin ang pasasalamat sa Senado sa pag-imbita sa Bantay at Kasangga. Harinawa ay maiparating namin at maging makatulong ang Bantay Kasangga upang mas malinawan
at mabigyan ng magandang bukas or magbunga itong hinaing ng matagal na mga OFW na magkaroon ng sariling tahanan. Yes, tama po ako dyan na Karoli, ano. Anyway, Karoli, bago po tayo mag tuloy-tuloy, ano, baka may announcement dyan ang ating embahada. Pwede mo bang i-share? Yes, Founder, mayroon dito. Inaayos ng ating Moderator. moderator na si Ma'am Risa yung mensahe na galing sa ano. So, ito po ang latest ngayon, ano. Natanggap po ito ni Ma'am Risa sa ating si Vice Consul po, si Vice Consul. Ito po ang mensahe. Yung mga basahin ko na lang siguro para hindi ako magkamali ng interpretasyon. So, the Embassy of the Philippines in Riyadh informs the Filipino community in the kingdom that passports renewed at BFS Global. Yun pong mga nag-renew na sa BFS Global from October to November 2020, which were delayed due to duplicate applicant reference numbers, have already been dispatched from the Philippines via diplomatic pouch and should be available for release by this month. So, yung mga nag-iintay po ng kanilang passport, yung mga nasali doon sa nagkaroon ng duplication ng applicant reference numbers, yung mga nag-renew ng October to November. So, binabalita po ng embahada na ito po ay naipadala na via diplomatic pouch at maaari na pong i-release by this month. So, karagdagan, the embassy also informs the public that passport extension may be availed of under any of the following circumstances. So, sa mga kababayan po natin na medyo urgent po yung pag-iintay nila ng kanilang passport, siguro pa-exit or for some reasons, nagbibigay po ng extension ng ating embahada under po dito sa mga kondisyones na ito. Una, passport is not yet available for release after 45 days from the renewal. So kung ang inyo pong passport ay hindi niyo pa nahahawakan at lagpas na po ng 45 days, katulad nung kanilang sinasabi na waiting time ng passport na 30 to 45 days, so pwede po kayong mag-avail ng passport extension. Kung sakali kailangan nyo mag-renew ng ikama or kayo'y pa-exit, so kung lagpas na ng 45 days, pumunta na po kayo sa embahada at mag-request ng passport extension. Nakalagay po din po dito, final exit, at saka yung expired ikama or validity of ikama in less than 3 months. And sa pinakahuling kondisyones po na pwede tayong mapagbigyan ng God forbid po ito na portion na ito, yung death of an immediate family. So kung mayroong mga emergency po, papayagan po ng embahada na kayo ay makapag-extension ng passport. So, and also nililinaw po nila, since nasa pandemic pa po tayo, at marami pa pong safety precautions na ini-implement ang ating host country, by appointment po ang pagpunta sa embahada. Kung sino man po sa inyo nangangailangan ng appointment, Bantay Kasangga BK Telemedia is more than willing to assist. Pa-message lang po ang inyong passport copy sa aming inbox. So, i-message lang ang passport copy, email at saka mobile number. Tutulungan po namin kayo makakuha ng inyong appointment. And ipo-point out lang po natin, since on air tayo, pre-service and pre-assistance po ang BK Telemedia at Bantay Kasangga para magtulong sa inyo po. Okay, yan po ang napakahalaga announcement na mula sa ating embahada. Okay, bago po tayo magpatuloy, Caroline, nais ko pong nakita ko na yung mga viewers natin dito, ano? Nandito po si Madam Risa, happy watching po. Si Ma'am Iba Armada, happy watching din po sa iyo, Ma'am. Si Sir Dominador Rosaros, happy watching, sir. At si Ma'am Labog, Ma'am, yes, kumusta na po, happy watching. At si Ka Benedict Mina Bernal, ang ating kasamaan. At si Ma'am Iba Armada, nagsabi niya po ay good evening po and God bless. Okay, nais ko lang pasalamatan yung yung bumabati sa akin ng happy birthday, Caroline. Happy birthday po, di pa kita nababati, katabi lang kita. Ay, sinsya na po, hindi ko talaga birthday sa ngayon. Fake news ka, Founder, mag-ingat ka, fake news. Nagtaka ako bakit na pumasok sa aking timeline na birthday ko daw. Although sinabi ko naman doon na
tawag nito, para sa mga nag-celebrate ng birthday. Ah, Yung okay. yung So, kanta na yon. Okay, so pabati mo yun, Founder. Ang resulta, Oo. ikaw ang binati. Ang resulta, ako ang binate. So, salamat na rin sa... Sinisiguro ko sa ating mga taga-subaybay dyan, alam po namin na hindi birthday ni Founder. Malalaman pa namin kasi isasarap po ang isang kalye dito pag nag-birthday si Founder. So, bumabati lang pala siya sa kanyang post. So, and anyway, nagpapasalamat pa rin siya sa mga bumabati sa kanya kahit hindi po niya birthday. Tsaka Founder, isisingit lang po natin itong ating gaganapin na sa orientation sa March 12 para sa Bantay Kasangga. So inaanyayaan po namin ang lahat ng aming mga taga-suporta dyan, lalong-lalo na yung hindi pa, yung gusto po mag-volunteer at katulad naming mga Bantay Kasangga ay may puso para sa pagtulong at liban pa dyan na makapag-enjoy po kayo ng mga benefits po ng pagiging member ng Bantay Kasangga, mga programa at mga plano ng Bantay at Kasangga para sa ikabubuti ng ating mga OFW. So mayroon po kaming gaganapin na orientation seminar online. So pwede po kayong sumali dyan. Meron po sa aming BK Telemedia, i-repost po namin ito. Meron pong Google Form na kayo pipilapan. At pag kayo po ay na-receive namin ang inyong Google Form, bago ang araw ng conference ay sisindan po namin kayo ng link para kayo ay makasali sa aming Imbitahan mo nga sila, Founder, at ang pinakikilala ko nga pala sa mga hindi nakikilala, ang akin pong katabi ay walang iba kundi ang nag-iisa at ang original na bumuo ng Bantay Kasangga, si Founder Albert Guanzon. Yes, Founder, invite mo sila. Okay, sa ating tagapanood, narinig po yung sinabi ng ating kasama na si Caroline, ang ating Secretary General, na magkakaroon po tayo ng Zoom conference nandun. Nandun po yung seminar natin, paano mag-member ng Bantay Kasangga at kung ano mga benepisyo ninyo makuha kung member na po kayo. At inanyanyahan ko din po kayo, kung maaari po ay magpila po kayo ng form namin doon sa pabahay, survey ng pabahay program ng Bantay Kasangga na kung saan ay disseminate po namin ngayon yung form. Nasa Google Form din po, nakapost din po ito upang ma-evaluate namin yung inyong membership, inyong form para maumpisahan na namin yung aming programa ng pabahay program. Ito po ay napakaganda dahil po ay nagbibase po tayo sa inyong sahod, maliit man o malaki. Pag gusto nyo nang magkabahay, pwede po. Basta importante na member po kayo ng Pag-ibig. So mayroon po tayong una-unang pilot natin na pwede na umpisahan ay yung sa Mindoro muna. Although yung proyekto nito ay Luzon, Visayas at Mindanao, so kailangan na po natin na mayroon tayong pilot, mayroon tayong model na makikita ninyo. So yun po, disseminate namin yung form para makikita namin yung yung kung sino yung interesado na magkakaroon ng sariling bahay. Yan po, Caroline. Yan, sige, Founder. Yan sa puntong pabahay na yan, Founder, may ipo-point out lang ako sa ating mga taga-sunod. Hindi nalalayo sa yung may dati po akong kasamahan sa trabaho. Siya din po ay naguhulog ng pabahay sa Pilipinas. But medyo hindi kagandahan itong nangyari sa kanya kasi nangyari, dalawa pila sila naguhulog doon sa isang bahay. So dito naman po, kaya ko po sinasabi ito, hindi po upang takutin ka, kundi upang isiguro sa inyo na ito pong programang babae na ito ay kapartner po ang Bantay Kasangga at hindi po hahayaan ng Bantay Kasangga na kayo ay mapunta sa isang mga peking transaksyon, malagay sa mga alanganin na transaksyon. So makakaasa po kayo na yung hinahanda po na pabahay program ng Bantay Kasangga kasama ng aming partner sa Pilipinas, ng mga ahensya, ito po ay legit, tunay at meron pong talagang mapupuntahan ng inyong hinuhulog na pera. So kaya ko po sinasabi yung sitwasyon na yun, huwag po tayo basta-basta maniniwala ng mga pabahay sa Pilipinas. Ingat-ingat po tayo, mahirap po ang pagkita ng pera sa ngayon, lalo sa panahon ng pandemya, at lalong mas mahirap itong kalagayan natin na malayo tayo sa pamilya at pagkatapos ay mapupunta pa tayo sa mga peking transaction. So
ingat-ingat po, kaya pinopromote po namin itong pabahay program ng Bantay Kasangga kasi sigurado po kami ito po ay tunay na programa at ito ay para sa mga tunay na OFW para matugunan ang pangangailangan ng mga OFW, lalong-lalo na itong sa usaping pabahay founder, which is very important kasi tulad sa akin, hindi mo lang mapapansin, ano? Parang isang kisak mata lang, naka 18 years na pala ako dito sa Saudi Arabia. So mabilis ang panahon sa ating mga kababayan dyan na nanonood. Huwag pong isipin na isang pabahay ay napakatagal naman pala babayaran. So ayoko. Hindi po ganun. Parang kisak mata lang ang 10 at 20 taon. So tulad nga ng sabi ko, parang kahapon lang dumating ako dito, pero yun pala ay September 20, 2002 pala yun nung dumating ako rito at sinabi ko sa sarili ko, ang tagal pala ng 2 years na kontrata. So, eto, nandito na sa inyong harap, 18 years na at magna 19 years na dito sa Kaharian. At ako din naman po, founder, ay beneficiary din ako ng isang housing program ng Pag-ibig. So, medyo sigurista yung misis ko, nung pagbakasyon ko, nagkuha kagad. So, patapos na rin po, ano, so maganda. Kaya sinasuggest ko din, lalo ngayon sa panahon ngayon na mahirap talaga mag one time na bili ng lupa at bahay. So mas mainam yung hinuhulog-hulugan natin, parang nag-uupa lang pero but at the end ay magiging sa atin din o magiging sa inyo ng mga naghuhulog. So maganda talaga yung mga pabahay program na ganyan. Okay, yun po ano. Kita mo naman si Carole. Hindi po kami magkalayo. Hidla ako sa kanya ng 3 years. Dahil magto-23 years na po ako. Pero sana sabi ko noon, ako muna ay magpahinga ng ilang buwan at ako ibabalik. Yan. Yes. So, asikasuhin ko muna yung ating programa doon, personal, para naman sigurado na walang ligtas yan. ang ating mga programa na makikita ko talaga na ako mismo na nandoon. Yes. Yes po. So, sa mga interesado, no? PM lang po. At wala pong money involved ito, ha, na huwag kayong mag-alala, hindi po kami naniningil. Ang sa amin po ay mag-survey lang kami muna kung anong klaseng bahay ang pwede namin ipapatayo sa inyo. Naabot kaya lang po sa inyong kakayanan base sa inyong sahod. At siguro, Carole, ano, batiin na natin yung iba natin yung kapapasok lang ng mga viewers natin. Nandito po si ay Luisa Sir. Happy watching po, Madam kay Luisa. Nandyan po si Red Brown watching. Happy watching po, Sir. Nandyan din po si Nor Kadatuan Palaguyan. Happy watching, Ma'am. And then yan po, magandang gabi daw, sabi niya. Red Brown. Yes, magandang gabi Yan, po sa iyo, tropa sir. natin ito. Si Red Brown Founder actually, Red Brown ang pangalan pero katropa natin ito. Dati isa din po itong advocate, ano? So, tropang-tropa yan. At saka yan si Ma'am Eloisa, kapartner din po natin yan dyan sa bandang Katip. Pag may nangangailangan dyan ng mga tulong ay kagad po yan nagbe-message sa atin at pinapasa ang ating contact para makatulong din tayo doon. So, hindi pa ito siya official na ano, pero gumaganap na ito bilang isang advocate. So, sa mga katulad ni Ma'am Eloisa, iniimbitahan po namin kayo na mag-join sa Bantay at Kasangga upang magkaroon po kayo ng recognition doon sa inyong mga ginagawa at maramdaman nyo din ang ginagawa ng katulad namin mga OFW advocates, ano. So sumusuporta tayo sa mga adhikain ng gobyerno, but at the same time pinoprotektahan din natin ang ating sektor, lalong-lalo ating mga kapwa OFW. Yun po, ano, at saka Carole, talagang hikayatin natin sila na sumali sa ating samahan, yung taong may puso sa pagtulong. Kaya po pinabalik-balik po namin, ano, na kailangan namin kayo, kaisa namin kayo, dahil po ang mga katulad ninyo ay kailangan po namin makasama. Pag-isahin natin ang ating pagtulong para lalo tayong magiging strong sa pagtulong, Carole. Anyway, Carole, babatiin ko muna ang ating health committee chairperson.
na si Doktora Charito, si Tom Indonto. Happy watching po sa iyo, Doc. Siya po ngayon ay nasa Hael. Yes. Talaga naman to si Doktora, talaga naman ang sipag. Hindi mo mapantayan ang kanyang kasipagan pagdating sa kanyang trabaho, Caroli. Okay, anyway, ano muna tayo, Caroli, yung tawag nito. Mayroon na po akong katanungan sa iyo, Caroli, ano? Habang naghihintay tayo sa mga messages, mga katanungan ng ating mga viewers. Sa tingin mo ba, Caroli, anong pinakamagandang, kasi napansin po natin, ano? Dito po, pag-usapan natin yung sa household worker. Kasi di ba, bago ka umalis sa Pilipinas, magkakaroon po tayo ng PIDOS. Yes. So, ang napansin ko lang yung pag mag-PIDOS ka, halo-halo na doon eh. Nandun yung mga iba-ibang mga na-assign sa Asian country, Middle East, at saka sa ibang kahit sa Europe. So, ang problema doon, Caroli, ay iba-iba ang kultura ng katulad sa Middle East, iba yung kultura nila. Pagdating sa Asia, like for Singapore, Hong Kong, iba din yung kultura. So, ang problema doon, isa sa nakikita natin yung problema, yung PIDOS na yun, ay yung iba-iba yung isang lecture lang. So, pangkalahatan, in general na yung ginagawa nila na dapat hindi yung applicable. Example, sa Saudi Arabia ka, tapos doon ka nagtatrabaho sa sa Hong Kong, tapos yung lecturer mo is hindi niya binabanggit, hindi niya alam yung anong kultura dito sa Middle East. So, yan isa sa mga problema na dapat i-address natin, Caroli, na dapat magkakaroon talaga ng separate pagdating sa PIDOS. So, yeah. Yes, naiintindihan ko yung point mo, Founder. Yung ako man din ay mayroon ding similar na experience. Since sa aking 18 years sa Saudi Arabia, naranasan ko na rin pong mag-exit at nagbalik. So, 2 beses na ako nagpidos. And on both occasions, Founder, tama yung sinabi mo, mixed crowd siya, hindi sa isang lugar. Hindi masasabi ko in my own personal experience, hindi po siya conducive doon sa purpose na orientation seminar. So very important po kasi yung orientation seminar, Founder, lalong-lalo sa atin na mga medyo tumagal na rito sa bansang ito. So maganda at tama lang siguro na bigyan nila ng pansin na pagsama-samahin yung mga tao na pupunta sa isang lugar upang lubos na mai-explain yung isang kultura, ang batas, ang kaugalian, ang nakakasanayan sa isang lugar, at upang mabigyan talaga ng mahabang panahon o mahabang oras yung pagpapaliwanag, hindi yung mixed crowd, so maghahati-hati ka. Tulad nung PIDOS ako, Founder, sa bandang likuran, tinanong ng speaker nung PIDOS, sabi niya, nasaan yung papuntang Japan, so maraming nagtaasan ng kamay sa likod. Whereas ako naman, yung kami mga nasa harap, ay papuntang Saudi. So, paano po magkakaroon ng mahabang oras kung papaliwanag mo kung ano ang kultura, batas at kaugalian sa bansang Saudi, sa isa naman pong sobrang iba ang kultura, which is Japan. So, isa po yan sa mga napapansin natin, so bigyan pong pahalaga yung orientation sa mga OFW, napapansin po natin. At di ba, Founder, na nakikita natin itong iba, sinasabi nila culture shock daw. 50 years na po ang OFW, matagal na po tayo nag-abroad. At saka napakalit na po ng mundo, available na po sa social media. Hawak-hawak natin sa ating mga kamayang informasyon. Hindi po ako kumbinsido ng isang OFW ay nagkakaproblema dahil sa culture shock. Alam nga natin kung anong mga ginagawa sa ibang bansa. So dapat well prepared na tayo at makakatulong doon, Founder, yung tamang pag-o-orient sa kanila bago sila umalis, lalong-lalo na yung mga pinagbabawal sa isang lugar upang masiguro na yung kanilang pag-stay dito
hindi sila makaka-encounter ng mga issue na maaaring magbigay sa kanila ng problema. Kasi unang-una, mga OFW, umalis yan para sa pamilya, para sa magandang kinabukasan, at hindi para maging magkaroon at makamit ng problema sa kanilang pag-i-stay dito. Yun na nga, Karoli, no? Bago po tayo magpatuloy, Karoli, babatiin ko muna ang ating mga viewers. Nandito po si Nini Lau Ingan. Ilaw Ingan. Magandang gabi po. Si Sisne. Founder, si Sisne. Nandiyan po siya. Happy watching po, Madam Nick. At nandito po sa ating PRO, ating Preservation Officer ng National Software. Ng International, si Ma'am Terry Alpha ng DWW. Yes, Ma'am Terry, magandang Katrupa Review. magandang Mga forces of the umaga, Philippines. madaling araw dyan sa inyo. Maaga ang gising ni Ma'am Terry. So, Oo. yes. Ang aga naman siguro nagja-jogging ito, Karoli. Ganun. Nagpasiksi. Pasiksik. Biro lang po, Mama. Anyway, nandyan din po si Eileen B. Labor. Happy Yes. watching din po sa iyo, Si Ma'am. Ellen nga pala, nakaka-chat natin to kanina, na nagpa-assist ito sa kanyang isang concern sa appointment. So, she's from Riyadh, Founder. She's from Riyadh, ha? Yeah, So, okay na Eileen. yung appointment niya. Siyempre, pagka bantay ka sangga, isang message mo lang, sigurado yan. Hindi natin patatagalin yan. Okay. Yan. So, Mukhang mayroong nga pala, Founder, iwanan natin sila ng habang nagsisearch ka dyan sa inyo, sa atin po mga nanonood at sumusubaybay ngayon. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang tanong. Maraming tanong nga pala. Para po kung mararapatin po ninyo, mag-iwan po kayo ng message. Ang po namin is, gusto namin malaman, aware po ba kayo kung ano ang Department of Overseas Filipinos or DOFW? At pabor ba kayo dito? Sang-ayon ba kayo dito? At kung ano ang masasabi niyo patungkol dito. Yun, so mag-iwan po kayo ng message para maano po natin, mapag-usapan at makuha ang pulso ng masang OFW. Yes. Mayroong katanungan dito, Carol. Mayroong misis dito, Carol, no? Ito po yung binanggit ko noon na si Kate Rin. Babasa nito? Rin. Wala. Yes. Okay. Kasi ito siya noon, yung nagkakaroon po ng Dolly Akap. Ay, nandun yung pangalan nila. Okay. Oo, I think 5 ata sila. Oo, doon sa isang salon. So, nung pumunta na yung taga-Polo doon, para dalhin ka nilang Dolly Akap, ay hindi sila, na-mention ko na ito noon, parang program natin, hindi sila pinayagan ng amo. Oo, na kukunin yung yung Dolly Akap. Okay. So, ang tanong niya ngayon, good evening sir, paano po yung financial assistant ko sir? Di ko ba makukuha? Alam mo, Founder, Yeah. pwede nating since nabanggit mo na yung polo mismo pumunta sa kanila, siguro think outside the box na lang siguro. Kasi unang-una, itong ating mga kababayang OFW na nag-apply sa Dolly Akap, sigurado ako 100% hindi po sa pansariling pangangailangan ito. Para ito sa pamilyang pangangailangan. Siguro naman pwede nating, or dito na pakikiusapan natin ng polo, itong mga kababayan natin po na approve naman po sa inyong listahan na mabigyan ng Dolly Akap, baka naman po pwede na lang idiretso sa kanilang pamilya sa Pilipinas yung allowance. Kasi nga, sabi mga Founder, parang narinig ko na rin ito, hindi pinayagan ng kanilang employer na tumanggap sila ng ayuda. Oo, pinapadlock yung So, nagkakaroon tayo ng issue dito sapagkat yung employer, ang alam ko, nababalitaan ko din, ay hindi nagpapasahod or parang may problema doon. Hindi ako exactly sure, pero yun ang naririnig ko. Kaya nga sila lumalapit at humihingi ng ayuda kasi nga hindi tama yung or baka hindi pa nga yata nagpapasahod ng mga ilang buwan siguro ng maayos. So siguro naman alam na ng polo ang dahilan bakit hindi nila makukuha. Alam din nila na sigurado gustong-gustong makuha itong mga nag-apply natin mga kababayan ng kanilang ayuda. Sigurado ako, Founder, para din sa pamilya ito. So baka naman sa ating polo dyan, pwedeng kuhanin na lang yung kanilang mga bank account sa Pilipinas at doon na lang ipadala. Sa ganung paraan, ay since aprobado naman sila base sa kanilang pag-assist doon sa application ng ating mga kababayan at approve sila na makatanggap ng Dolly Akap, siguro mas mainam at mas maganda na ipadala na lang sa Pilipinas. Pero pag-uusapan natin, of course, may technicalities dyan. Kasi of course, sakop naman po ng mga legal na yan. So,
kung pwede bang kasi ayon sa ano nga is may mag-a-apply at yung mag-a-apply ang dapat bigyan. Siguro may usapin pa ito pero sa atin lang naman founder, isa suggestion. Oo. Kasi nga nakita naman mismo ng Polo na ayaw ng employer na tumanggap sila ng ayuda. But based on the assessment of Polo ay qualified sila tumanggap. So baka may paraan para dyan. Hindi natin nasisiguro sa ngayon pero inshallah maging tulay tayo na matuloy ang pag-abot sa kanila Sige, ng ayuda. Sige, Caroline, papalo up natin to. Nandito at yung mga pangalan nila. Ma'am Pet, paki-forward na lang ulit yung ano ninyo ha, yung mga pangalan niyo. Nandito siya, nag-monitor siya, ano siya. Sir, sana po. Ayan, Founder, yung sinasabi natin, siya na mismo ang nagsasabi, Sir, sana po ay ipadala na lang sa Pilipinas. Yun din po ang aming naisip, ano? Kasi nga alam po naman po natin itong ating mga kababayan na nag-apply sa Dole Akap. Sigurado po ako 100% wala po ni isa dyan ang nag-request para sa sarili niyang pangangailangan, kundi para sa pamilya, sapagkat apektuhan nga yung kabuhayan, yung kita. So hindi kumpleto, maaaring malaki ang kulang doon sa kanilang kinikita. So nakakatulong talaga sana kung makakakuha sila nito at sa ganitong paraan na humaharang yung employer, sana magkaroon ng exemption to the rule na makuha pa rin nila, hindi man directly, at least may padala doon sa lubos na nangangailangan, which is ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Kasi alam mo naman Ponder, sa atin sa Pilipinas, hindi rin ganun kaluwag. Hirap din ng mga tao doon. Enforce pa rin. Of course, meron din tayo. Mas marami pa nga ang cases natin sa Pilipinas in compared to Saudi Arabia, which has only 300,000 total infection. Sa Pilipinas, lagpas 500,000 na tayo. Marami so, and then, anyway, medyo given siya sa considering sa population natin, which is 110 million Filipinos. At percentage-wise, talagang maliit naman yun. Pero kung titingnan mo yung total numbers, at ikukumpara mo dito sa kung nasaan tayo ngayon, so talagang medyo malaki nga siya titingnan. So sa tingin mo, Caroline, nandun lang yun, hindi nawala kasi nandun yung pangalan nila, no? Yung para sa kanila. Maganda Ponder kung matanong natin ng Polo kasi kung ano ang nila dito kasi technically kasi ngayon ko lang din na-encounter ang ganitong na nag-request yung worker tapos umayaw yung employer. So is it reason enough para i-cancel ba yung approval or gagawa ng paraan ng Polo? So as of now, hindi natin masasagot pero we welcome itong sinasabi niya at ito din ang posisyon ng Bantay Kasangga na mas mainam na ipadala na lang ito sa pamilya sa Pilipinas kung hindi man pinapayagan ng employer na makuha ng worker ang kanilang ayuda. Karagdagan pa nito, Carolina, yung nag-iikot po kami noon, kasama ko yung taga-Polo, kami ng Dole Akap, ay mayroong tumawag na isang kabayan na nandun yung pangalan sa listing. Tumawag siya, ang sabi niya, ako mismo tumawag, na i-deliver na natin yung kanyang para sa kanya yung ayuda yung Dole Akap. Pero ang sagot niya sa atin, sabi niya, Sir, pwede ba ibigay mo na lang yan sa iba dahil nga ay ako'y nakasahod na. Mas marami pa kasi nangailangan kaysa akin. So, yun din yung pinarating ko sa Polo na yun na nga, hindi natin alam kung anong nangyayari. Pero ang importante na pinarating natin doon kung anong gusto mangyari nung kababayan na ayaw na tanggapin dahil mas marami pa doon nangailangan kaysa kanya. So, ibig sabihin, kung ganong sistema siguro or pwede ba kayo i-transfer sa iba yun, pero hindi natin masagot din din po kung anong Again, Founder, it will go back to sa technicalities kasi alam mo, ang gobyerno, they work on specific guidelines. So, yun nga, sinasabi ko, ang maliwanag o nandyan, ang mandato sa kanila is sa pag-release ng pondo na ito, ay merong mag-a-apply at dapat ma-evaluate yung kanyang kalagayan, status, kung qualified ba siya na magtanggap ng kasi kasamang palad hindi lahat talaga pwedeng pagbigyan. Meron naman po tayong mga kababayan na nananatiling okay ang kalagayan. So naging po siya, may basis po ito, may mga nawalan talaga ng trabaho, na-display sa kanilang So may mga guidelines po at tulad ng sabi mo Founder, kung yung worker naman, ibang case na naman ito, yung worker naman ang nag-refuse kasi
Siguro late na yung pagdating ng ayuda. At that time na dumating na yung ayuda is medyo bumabalik na sa ayos. So, May trabaho siya. saludo kami dyan kay Kabayan na hindi siya nag-take advantage sa system. So, nirefuse niya yung binigay na ayuda kasi nga nag-resume na yung normalcy sa kanyang kumpanya. Pero nagbabalik tayo sa tanong, ano ba ang nangyari at lalong-lalo na doon sa pondo. Since approve na yung pondo at hindi tinanggap na ano. So, siguro naman na magaganda po yung mga points na nare-raise mo, Founder. Siguro one day kung makapag-meet natin itong mga official natin sa Polo, maitanong natin itong kasi mayroon pa rin tayong pong mga sa ating BK Telemedia, may nagme-message pa rin po talaga, nagtatanong ng kanilang ayuda sa Dole Akap. So, mga points po ito na pwedeng i-consider at talagang magandang i-follow up sa Polo mismo at upang makapagbigay tayo ng mas accurate na response sa ating mga nagtatanong na mga kababayan at ka-OFW. Okay, babati mo tayo ulit sa ating mga viewers. Nandyan po si Marie Sarius. Hello po Sir Rolly at Sir Albert. At nandyan po si Sally. Happy watching po sa inyong lahat. At ito si, nabati ko na ba ito? Si Raha Bercasio. Happy watching po, ma'am. Tsaka yung aking kabat, si Lori M. Swan, nasa bandang Europe ito ngayon, Founder. Okay. So, Malayo na nadating natin sa Europe. Actually, yung mga batang 70s, mga kung saan-saan kami napunta na ngayon. Mayroong mga seaman at kung ano, nagkalat na kami sa mundo kasi wala nang mapasukan sa Okay, happy watching po sa inyong lahat. So, habang naghintay po kami sa inyong mga suggestion regarding po sa OFW department, kailangan po kasi namin yung inyong mga comments Yes. para kasama po natin sa i-input yan sa ating position letter habang pinapinalize pa natin. Although na mayroon na kaming draft, pero kailangan po namin makuha pa rin yung side ninyo para lalo pa nating palakasin ang ating may parating doon sa Senado kung ano ba talaga dapat nating gagawin. Yan. Tsaka Founder, may isisingit lang ako. Since ang BK Telemedia at Bantay Kasangga ay nag-a-assist po ng mga appointments sa BFS, i-update ko lang kayo na i-post ko na rin ito kanina sa ating BK Telemedia. Yun ating pong March appointment slots for passport collection ay puno na po. So wala na pong appointment available sa buwan ng March. Kung sino man po sa inyo nangangailangan ng appointment for collection, hintayin po natin na magbukas yung April. So nakausap na natin dati ang BFS patungkol dito. Ang sabi nila, normally ino-open nila yung slot 15 days before. So ini-expect natin bago mag-March 15 or within March 15 magbubukas yung April. So sa mga gusto po may mga anticipated na parating na passport at gustong mag-set ng appointment, paki-message lang po ang inyong passport copy, email at saka mobile number para kaagad po namin kayong makuha ng appointment sakaling magbukas po ito. So on daily basis po itong nakukonsume. But on the positive note, yung ating March appointment sa BFS Cubar sa passport renewal ay nananatiling bukas at maraming available na slots. So yung mga sa ating mga kababayan, i-remind po natin ito, mahalaga po ito, Founder. Huwag po nating hintayin na mapalapit sa expiration date yung ating mga passport. Last 2018, naglabas na po ng advisory ang ating embahada na ang pinakamainam na panahon na i-renew ang passport is at least 9 months before. Kasi hindi naman po yun kaagad nare-renew at tulad nga ngayon, magkaroon ng pandemya, marami talagang naapektuhan, Founder. So hindi nila ina-expect na mga ganon. At we are not hoping for the same na magkaroon ulit ng but always be ready sa mga sitwasyon. So sinasabi nga ng embahada, at least 9 months before the expiry of the passport ay dapat process na yung pag-renew nito. Kasi in the first place, it will take 30 to 45 days bago makuha ang inyong passport. And then, of course, may mga inaasahan tayong mga konting delays and ganyan. And then, in compliance din yung Founder, kung in case na magka-problema ka,
Kasi legally po, ang requirement po is dapat ang isang maglalakbay na magta-travel via airport ay dapat valid ng 6 months ang kanyang passport. So in any case of emergency, hindi na po kailangan ng kumbaga ready po kayo, merong sapat na validity. If that time na may emergency less than that 6 months, makakaalis po kayo kasi valid pa siya. And then bago pa maubos yung validity, ay darating ang inyong passport. So at that masisiguro po na tuloy-tuloy at walang hindrance kung sakali mang mayroong mga emergency na kailangang tugunan. Okay, ayan po, napakahalagang ano po yan. Announcement, kailangan po talaga namin bigyan kayo ng mga tamang information para naman kahit paano ay malalaman ninyo sa di pa nakaalam kung anong dapat gawin. Ito po yung trabaho, dissemination and information. Lagi po namin disseminate kung anong mayroon kaming mga updates, lalo-lalo na nagagaling mismo sa ating embahada. Isa po kami sa tulay para may parating sa inyo kung ano man ang paparating ng ating embahada. Yes, Commander, ano ko lang yung sinabi mo, ang pinaka-purpose po ng BK Telemedia, mga kababayan at mga ka-OFW, nare-recognize po namin ang importance ng accurate information, sharing of accurate information, lalong-lalo sa panahon ngayon na very handy na itong mga smartphones, sino-sino na lang ang pwedeng mag-post sa social media. So dapat mag-guide talaga ang ating mga kababayan at mga OFW. At sinisiguro at sinisikap po namin na lahat ng mga post po namin sa BK Telemedia ay galing sa mga legit sources at yung mga balita ay tama at kino-cross-check po namin bago po namin ito inilalathala at pinopost sa aming FB page kasi iniiwasan po namin na ma-misinform ang mga OFW. So halimbawa magkamali ka ng pag-declare ng isang bagay tapos nag-effort yung kababayan or ka-OFW na magpunta kasi na-announce mo na pwede ganito ganyan. So iniiwasan po namin yon, sinisiguro po namin sa aming mga tagasunod na nais namin mag-share ng legit information, from genuine sources po yan, kino-cross-check namin. At the same time, ang pinakapunto po ng aming sa BK Telemedia is to empower mga OFW. So talagang knowledge is power, totoo po yan. Ang taong may alam, sigurado po yan na ang kanyang mga desisyon, mga hakbang, at kanyang mga gagawin ay since well-informed siya, ay magiging pakinabang sa kanya at saka sa kanyang kapwa. So, hindi tulad ng isang tao na misinformed, so sigurado tayo na mali yung kanyang gagawin at the same process, maaari pa siyang mandamay sa iba. Yun po, Caroli, may mga experiences pa tayo dyan na mismo na tayo mismo ang linapitan na ito nga complaint niya, mayroon ng tao, advocate din na kanyang nilapitan, mayroon isang advocate na kanyang nilapitan, na ito daw siya nasabi sa kanya, kaya pumunta siya doon, wala naman. Katulad nung sabi niya, pinapunta daw siya dito dahil mayroong releasing ng passport, yung sa Double Tree pa tayo doon, Double Tree Hotel. So, wala naman, walang releasing. So, po talaga. So, dito po ay tutok na po kayo dahil po ay kami po talaga ay sinisikap namin na at 100% na accurate yung aming mga information na ibibigay sa inyo. Dahil po ayaw po namin na baka sabihin ninyo, ito mga fake news pala yan. So ayaw po namin mangyayaring ganun. Kaya sinisikap po namin na although kahit hindi man 100% sinisikap po namin na magiging perfecto ang aming ibabalita sa inyo. Yes. So yes, ulit po sa ating mga tagasunod dyan, kung meron po kayong sa mga open po tayo, pwede po kayo mag-message dyan. Sino po yung nangangailangan ng appointment at any BFS center dito sa Saudi Arabia, pa-message lamang po ang inyong passport copy at email para direct niya pong marireceive ang inyong appointment letter
at saka yung mobile number nyo. Isabay nyo na rin kung anong transaction, either it is passport renewal or passport collection. At kung maisama nyo kung anong araw at oras gusto nyo pumunta para ma-check natin kung available ito. Kung available man ito, ito kagad ang kukunin natin. At kung hindi man available yung preferred date and time ninyo, ay hanap tayo na mas malapit. Kasi ang punto po namin, although marami kayong nakikitang schedule, inaano din namin na mag-fit siya sa inyong convenience as much as possible. Kasi alam naman po natin na hindi ganun kadali kumilos dito sa Saudi Arabia, lalong-lalo na sa ating mga kasamahan na nasa bahay, na mga HSW, saludo kami sa inyo, aming mga kasamahan HSW, mga ka-OFW, sila itong mga pinaka matibay, Ponder. Yes. Alam ko, lagi kong sinasabi ito pag ako may nakakausap na ating mga kasamahan na HSW, yung trabaho nyo hindi ko kaya. Kasi isipin mo ba naman, majority sa kanila, walang day off. Oo. Walang day off. Sobra-sobra ang oras, mahigit pa sa 8 oras. Kami nga napapagod na may day off at 8 oras ang pasok. Ito pa kaya ating kaya saludo po kami sa inyo. Kayo po ang pinaka-priority ng Bantay Kasangga na tulungan. Kung mayroon po kayong pangangailangan na pwede namin maibigay sa inyo, handang-handa po ang Bantay Kasangga na sa lubos ng aming makakaya. Pagka hindi naman, lalapit tayo sa kinauukulan para mabigyan tugon ang inyong mga kahilingan. Random po namin no, sa mga household worker, random po namin ang inyong ginagawa. No? Kaya pag may problema yung isang household worker, hindi po namin mapigilan ang emosyon namin. Dahil random po namin kung anong naranasan ninyo. At kaya nga sinisikap namin na maabot kayo. Kahit paano ay mabigyan man lang kayo ng assistance kung ano man ang pwede namin maibigay, mai-guide sa inyo upang sa ganun ay hindi kayo mawala ng pag-asa. Nandito na po kami. Kayo po yung tinatawag naming warrior, mga sundalo ng OFW. Sundalo ng ekonomiya. Economic soldier ng ating bansa. Tama po yan, Yes. Carole. Saka, grabe, Carole, kung mapansin mo sa dami buhat nun hanggang ngayon, itong mga problema na nakarating sa atin sa mga household worker, mukhang talaga na walang humpay. At mayroon po tayong napilitaan kailan lang ay mayroong gustong magpakamatay, di niyan makayanan ng tawag nito, ang kanyang problema. Pero at least kahit paano ay sa mga guide ay nabuhayan siya, mga guidance natin. Yes, Ponder, bigyang diin ko lang yung sinabi nyo, Ponder. So, sa atin po hindi po may iwasan yan. So, magiging, magiging medyo open po ako sa aking pagbibigay ng aking pahayag. Both ways po kasi ito sa ating mga ka-OFW na medyo feeling nila, nag-iisa sila sa mundo at sobrang pahirap ng buhay. Maging positive lang po tayo lagi. Ibig kong sabihin, isipin po natin na hindi naman po hindi po kayo nag-iisa. Meron pong nasa may taas na nakatingin sa atin at gagabayan tayo, manalangin lang at magtiwala. And then message ko na rin sa mga kapamilya ng OFW sa Pilipinas. Lagi kong sinasabi ito sa tuwing tayo ay yung ating mga kapamilya sa Pilipinas po, lalong-lalo na yung mga may kamag-anak na OFW, may anak, may asawa, kapatid na OFW. Bigyan po natin sila ng suporta. Bigyan po natin sila ng lakas araw-araw. Mahalaga po ang inyong pangungumusta sa kanila. Huwag naman po lagi na ang i-message po natin ay problema at nagdadagdag lang po ng stress sa ating kapamilyang OFW. Kailangan po nila ang inyong suporta. Kung kayo man ay nananabik na sila ay makauwi, mas lalong-lalo na po itong ating mga ka-OFW na gumigising at natutulog na hindi kasama ang kanilang mahal sa buhay. May mga okasyon o wala. Talaga naman pong nakakapanlumo na kalagayan. At so makakatulong po kung kayo ay magko-constant na magko-communicate sa kanila. Bibigyan sila ng lakas at inspirasyon na magpatuloy sa anuman ang kanilang ginagawa dito. So wag lang puro problema at wag lang
atensyon ng i-message. Kumustahin po natin, bigyan po din ng magandang message at para naman po ma-inspire sila na magkaroon ng self-confidence and then magtiwala at saka bibilis ang panahon para sa kanila kasi makakatulong yung mayroong na nakikipag-usap sa kanila, lalong lang na yung mga kapamilya nila sa Pilipinas. So, tulungan po natin sila, tulungan po ito. Sabi nga doon sa PIDOS communication ang pinaka-key sa success ng isang OFW. Kung walang mahihirapan talaga. Pero Caroli karagdagan pa dito Caroli, no? Huwag naman po yung yung mga pamilya sa Pilipinas. Huwag din po lang naman kayo mag-message sa kanila na tuwing may sahod lang kayo mag-message. Dahil po ay sa totoo lang, kailangan po talaga nila. Yes, Yung so mga tama yung support pag-ano mo, nila. Ponder, paglilinaw. Nung sinasabi po natin mag-message kayo, wag po sa... although Ponder, personally speaking, hindi ko naranasan yung gano'n. Kasi sa amin, sa sa household ko naman, sa aking pamilya, 18 years na po akong OFW. At always po, sinisiguro po namin na walang araw na lalagpas na hindi kami nagko-communicate. So, we are very thankful dito sa technology, lalong-lalo sa Facebook, Messenger, and all this application na nagpapadugtong. Inabutan pa natin, Ponder, yata, yung lalong-lalo ikaw, yung voice pa lang. Voice ka lang. At saka yung Yung mga coins na sobrang bilis maubos. Oo. So, Nabutan talaga natin yan. So talagang ito po sa mga baguhan ng mga OFW at sa mga kapamilya ng baguhang OFW, napakaswerte na po ng pagiging OFW sa ngayon sapagkat ang komunikasyon ay talagang madali po at hindi mas ganun ka gastos. Kung nung dumating ako ng 2002, Founder, nagsalang ako ng 50 real card kasi sabay pa kami nag-uusap ng asawa ko kasi hindi pwedeng mag-isa-isa at mauubos ang oras. Sa ngayon, pwede haba-haba ng message mo, re-reply ka pa ng okay. So, Pero siguro Caroli, ito yung dahilan kung bakit nagtagal yung OFW dito sa abroad, particular dito sa Saudi Arabia dahil sa communication ngayon. Founder, talagang resilient ang Pilipino at talagang matibay. So, kaliwali sa kanya ang personal na pangangailangan as long as ma-satisfy niya ang kanyang obligasyon bilang ama, kapatid, kapamilya. So, ang nasa puso niya, mas titiisin pa niya na mag-isa kaysa makasama ang pamilya tapos hindi matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. So, ganun lang tayo mga Pilipinos. At tuloy-tuloy at since tulad nga sabi natin, Founder, 5 decades na itong ating sektor. So, matagal na tayo sa larangan na ito, sa subok, world leaders at mga nation builders na mga OFW. Okay, bago pa tayo magpatuloy-tuloy, babatiin ko muna ng happy birthday ang ating ang official natin doon sa Qatar chapter na yes. si Ronald Minte. Happy birthday po sir sa iyo ha. Alam ko nag-enjoy kayo sa inyong birthday sa araw na ito. At si Ate Del Amistad, nag-birthday din yung nakaraan. Yes, si Ate Del. Bukas ata na yung isi-celebrate, imbitado tayo doon. Ganun? Oo. Sinabi mo online, di na ako makakapunta. Anyway, batiin ko muna itong nandirito. Happy watching po kay Naily Moore. Fabian. Yes, supporter natin yan lagi, Founder. Yes, si Dante Batingan. At saka si Ryan De La Piña, Corpus, BP, Barbon. Nandyan po. Happy watching po sa inyong lahat. Okay, medyo mahaba-haba na ata ko rin yung ating napag-usapan ngayon. Although na marami pa tayong i-discuss pero may time pa naman, may bukas pa naman. Marami pang araw. Marami pang araw. Kaya lagi nyo kaming abangan sa aming mga programa dahil po ay para naman ma-update kayo kung ano na ang kaganapan dito sa ating kinatayuan. Okay, parking words muna ka, Rolly, bago tayo magtapos. Ayun, mga nanonood sa atin pa. Ito pa, si Sergio Pins, Aywa. Ay. Andiyan po, si BP Barbon, ito na pong nabanggit natin. Happy watching po. Yan. Happy watching sa inyong lahat dyan.
Okay, mukhang hating gabi na ata, Karoli, ano? Medyo na-disturbo na ating president. Anyway, abangan po ninyo, inanyahan po kami, inanyahan po namin kayo ngayong March 8 Sa Senate. sa Senate Inquiry. Ikaw lang invited founder. Oo. Panoorin nyo kami. Yan, okay, yes. Oo, panoorin nyo kami. At sana po yung mga binitawan naming mga salita doon ay makakatulong talaga sa ating lahat ng mga OFW. 10 AM po, Philippine time. Alas 5 dito, ano? Sa Saudi time. 5 hours. Yes, 5 Oo. hours difference. So yun po, no? Yun po ang panoorin niyo po kami kasi ilalive din po ata ito sa FB. At yun lang po. At Karolo, yung parking words mo, bago tayo magtapos. Yes. Ulit, nagpapasalamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Caroli. At nagpapasalamat po sa ating mga tagasunod, sa lahat po na nag-like ng ating FB page. Lagi ko pong sinasabi, pa-share po sa iba, lalong-lalo doon sa mga nangangailangan ng kanilang assistance, appointment, wala pong problema. BK Telemedia at Bantay Kasangga is more than willing to help and assist you sa inyong mga appointment requirements. Ito po. At lagi po namin paalala sa inyo, ang buhay ay wither lang, makakauwi din tayo. So, konting tibay, panalangin, at keep cool and stay focused lang. Yun po ang aking motto dito sa habang nasa Saudi. Panatilin lang malamig ang ulo. At saka focus dun sa dahilan kung bakit tayo nag-abroad. Diba? Para ito sa pamilya at para sa magandang kinabukasan. Stick tayo dun. Napakagandang target po yan. Hindi kailangan baguhin at hindi kailangan istorbohin. So, matatapos din ang magkakaroon din tayo ng masasayang araw sa ating pag-uwi. At magkikita-kita rin tayo sa Pilipinas. At pansamantala, ingat po kayo. Ito po yung lingkod, Caroli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat sa iyo, Karoli. Hindi po tayo talaga nagkakalayo, Karoli. Kung siguro mainitin ang ulo nating dalawa, ay sigurado hindi tayo magtagal dito. So, tama po yun. Stay cool habang nasa trabaho. Huwag po tayong padala sa init ng ulo. Kung may mga problema, huwag po natin dibdibin. At wag po tayo una-una po ay wag po tayo makalimot magdarasal sa Panginoon Diyos. Yan po ang number 1. Huwag niyo pong kalimutan dahil siya po ang mag-guide sa atin. Kaya nakikita niyo kami ni Caroli. Kahit matagal na kami dito sa awa ng Diyos ay healthy po kami. Ayan po. Ang masabi ko, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming programa. Ito po si Albert Gonson. Lagi niyong kasama sa hirap at ginawa. Magandang gabi po sa inyong lahat, umaga, hapon kung saan man kayo sa mundong ito.